Ito ang naging hamon ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co sa halos 2 buwang absent ng senador. Pati Senado pa, pati pala congressman. 'Di ba? Mga kongresista. Nagsasalita na. Dahil dito sa pagliban ni Bato. Dumadami ang fugitive sa Pilipinas, sabi ni Ma'am Virgie Badiola. Kasi etong panahon na ito, mga boss pa mo, sir, pwede nating tawagin na golden age din mga bossing. Bakit? Paglilinis po sa bayang Pilipinas. Biruin nyo, nasa laula Grabe. Yung akala natin, magiging matagumpay, magiging angat ulit ang Pilipinas kapag etong si Presidente Rodrigo Duterte ang nanalo. Pero ano po nangyari? Nag-focus na nga sa tukhang. Nag-focus na nga po doon sa laban kontra ipinagbabawal na gamot. Pero ano nangyari? Mas dumami pa yata. Wala namang nasolba. Di ba? Wala naman pong nabawas. Di ba? Ayon kay Ko, hindi na dapat pinusweldo ang mga tumatakas sa pananagutan. Dagdag pa ng batang mambabatas, mahal lamang ni Bato ang kanyang sarili at hindi ang Pilipinas. At saka yung mga Duterte. Di ba? Tingnan nyo kung naalala nyo mga kababayan umaaksaya ng pera ng taong bayan si Bato de la Rosa. Bukod po doon sa sweldo na kinikita niya na walang napapala ang mamamayang Pilipino, may kapal pa ng mukha yan na na magpahiring kagaya nung mga hearing na ginawa niya. Nung PIDEA leak, nandiyan na si Ma'am Aba. Long time no hear kasi ayaw mo nang gumaganap dito sa amin Iniwanan mo na kami Di ba? Naalala nyo yung mga pahiring-hiring ni Bato de la Rosa? PIDEA leak. Mailink lang yung unang ginang at mailink lang si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang naging ending doon? Sige nga, balikan natin. Meron po bang resolusyon na nagawa o naiharap o inapakita o mapapakinabangan ang bayang Pilipinas doon sa hearing ni Bato de la Rosa? Wala. Para pong kanta ni Glock 9, bigla na lang mawawala. Kanta ni Glock 9, ni Chito at ni Francis Magalona. Hindi ko alam kung paano tatapusin to, kaya bigla na lang mawawala. Ganun na ganun yung pahiring ni Bato de la Rosa. Nagpatawag ng mga tao, inalintana, sinayang yung oras ng mga tao, tapos ano ending? Wala. Kasi nga po, mahilig maniwala doon sa mga kagaya nung ipinagmamalaki niya na dokumento, PIDEA leak. Mahilig maniwala doon sa mga kagaya ni Morales. Pag may puncher, butas ng puncher, totoong dokumento na daw yun. Taliwas sa lagi nitong depensa. Una na rito, nagparamdam ang senador sa kanyang 64th birthday at sinabing, I am alive and well and awaiting justice. Matatanda ang nagsimula. Iba to pa pala ang naghihintay ng hustisya. Akala ko yung mga nabiktima nung tokhang ang naghihintay ng hustisya. Si Bato de la Rosa pa pala. I am alive and awaiting for justice. Ibang klase din, Ay, mukhang baliktad pa. Ang pagliban nito sa Senado matapos ang binitawang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa nakaambang warrant of arrest. Maganda yan, Maganda Sir, tanong ko lang sa inyo. Kayo dyan sa comment section, 600 viewers. Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo ang gagawin ni Tobats kapag kayong nasa punto na siya na nandyan na yung mga kapulisan at iaabot na sa kanya yung warrant of arrest? Letter A on A. Number 1, press 1, kung sa tingin ninyo sasama ng maayos si Bato de la Rosa. Press 2, kung manlalaban sana si Bato de la Rosa. Ano po sa tingin ninyo? Dalawa lang. Press 1 kung sa tingin ninyo na si Bato de la Rosa ay sasama ng maayos. Press 2 kung manlalaban sana
si Bato de la Rosa ho. Ano sa tingin ninyo ang gagawin ni Bato de la Rosa? Sabi ni Joel, number 2. Sabi ni Sir Edong, manlaban sana. Uy, grabe kayo kay Bato ha. Tapos gas, wag, no? If ever man, pati si Tingting or Tega bumoboto, presto daw wag. Kawawa naman si Bato. Kasi puwedeng, dalawin naman siya nung kanyang mga kaanak doon sa ICC kung sakali man. 'Di ba? Kaya wag sanang manlaban sana si Bato de la Rosa ho, mga bossing. Mahalin niya ang buhay niya. Sabi ni Aba, ano yung number 1? Grabe naman 'to. Sabi ko yung number 1 is kung sasama ng maayos si Bato de la Rosa. Tuloy. Maghahain daw po ng ethics complaint si dating Senador Antonio Trillanes IV laban po kay Senador Ronald Bato de la Rosa dahil naman sa mga patuloy nitong hindi pag Ito yung huli kong narinig si dating Senador Antonio Trillanes, ang inebes niya, ang sinabi niya ho doon mga kababayan ay mga bandang July kung di ako nagkakamali. Parang medyo ang layo na ng araw na yun, ang layo na ng panahon na yun. Kasi kung July pa ho, mga bossing, higit na 2.4 million o 2.1 million yung masasayang pa sa ipapasweldo kay Bato de la Rosa. pasok Dapat ngayon na, no? Eto kapag kayong nagkabalikan na po doon sa Senado, pagka balik na po sila sa trabaho sa Senado, no? Pag hindi pa din pumasok, isang linggo pa, dapat meron ng ethics complaint talaga. sa Senado. Ayon po kay Trillanes, pinupunduhan ng gobyerno ang opisina ni De La Rosa. Kahit walang malinaw na dahilan sa hindi pagdalo sa mga sesyon na may tuturing umano na dereliction of duty. Sandali lang ho Sabi naman, sabi ho talaga ito nung lawyer, abogado ni Bato de la Rosa na si Torion ho, mga kababayan. Ang sabi mga boss chief mo sir ay ano daw, naiintindihan daw po ng taong bayan, no? Naiintindihan daw po ng taong bayan yung pagtatago ni Bato de la Rosa. Sino kayang taong bayan yung mga pinagsasasabi ni Torion ho? Ano? Sabi ni Cherry Bills, mag-ingat ka na kasi you are the nearer to the end. Kaya tago pa more. Malapit-lapit na din po yan. Malapit-lapit na din po yan, mga kababayan. No? Ang suspetsa ko dito siguro gusto ng isabay o mas malapit dun sa panahon o hinihintay, baka nga ganyan hinihintay lang ho yung warrant of arrest ni ni Senator Bongo. Bakit hindi masasabi ni Mark Ramos yan? Mismong galing po doon sa nagsabi na ang unang ano tawag dito? Na ang nagsabi, unang maaaresto o first batch si dating Pangulong Duterte, which is si Trillanes ang nagsabi nun. Nangyari ho, mga kababayan. Di ba? Nangyari, Baka, ang hinihintay lang dito, yung yung pagbaba din nung warrant of arrest ni Bongo ho, mga bossing. Biruin mo, sayang ang pamasahe nung eroplano na magdadala. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Suplada, 56 USA. Noon ang tapang-tapang ni Bato, now bahag naman pala ang egg balls niya. Aputo la paa, hindi atakbo. Aputo la kamay, hindi atakbo. Aputo la itlog, atakbo abilis. Ganun po ba 'yan? Si Senador Bato ay hindi na dumadalo sa mga plenary session ng Senado simula November 2025 matapos ay bunyag ng Ombudsman na may arrest warrant na ang senador. Po, eto. Kayo ho, mga kababayan, sino papaniwalaan nyo dun sa dalawa? Ako, sino papaniwalaan nyo sa dalawa? Si Ombudsman Boying Remulla na nagsabi na may warrant of arrest na kay Bato de la Rosa or si John Vic Remulla na nagsabing wala pa po kaming natatanggap. No? Ako ho, tingin ko mga kababayan, is
Nilalaro nila si Bato de la Rosa. Oo, yun ho. Kasi magkapatid yan eh. Alangan naman ho, hindi mag-uusap yan, hindi magwewentuhan yan. Uy, ano ba? Kuya, hindi naman ho sila magkagalit. Maiintindihan pa natin kung ang sitwasyon nila ay kagaya ng sitwasyon ng ating Pangulo at ni Amy Marcos. Hindi naman ho. Mukhang mag-close naman yung magkuya. Kuya, ano ba yung sinasabi mo na may warrant of arrest na si Bato de la Rosa? Isang ganun lang ho. Malamang sa alamang ho, sasabihin na po yan. Pero sa nakikita natin, ang push ni Ombudsman Boying meron na talaga. Kulang lang ng pirma o kulang lang ng seal o kulang lang ng tatak. 'Di ba? Kay John Vic naman, wala pa. Tingin ko nilalaro lang ho. Akala ko yung mga vlogger lang ang tumatakot kay Bato de la Rosa eh. No? Kasi pakiramdam ko dito sa magkapatid na ito, nilalaro lang ho mga kababayan. 'Di ba? O tuloy. Unang sinabi ni Interior Secretary John Isa pa yan. Oo, totoo yung sinasabi ni Ma'am Aba. 'Di ba? Na si Hey Darian may nasilip, na may pinakita sa kanya kasi ho sila nai-interview nila sila Ombudsman Boying Remulla. Ako gusto kong ma-interview 'yon. Hindi ko sakali ho natatakbo ng pagka-presidente 'yon. Rekta na po ako do'n, nasusuportahan ko agad 'yon. 'Di ba, Mami Star Talk? Tsaka sino pa? Si Jesus Palsis, may nasilip din na merong warrant of arrest. Ako ho naniniwala ako kay Ombudsman Boying Remulla, mga kababayan. Dahil dun sa mga aksyon at sitwasyon ni Bato de la Rosa, pihado naman po talaga na meron. No, hindi naman po magtatago yung mga yan kung wala yan, mga kababayan. Alam nyo naman po, mga senador yan, malakas din o madaming intel ho yan. 'Di ba? Or nagpapakasigurado lang ayaw magaya kay dating Pangulong Duterte. 'Di ba, Alicia Duran? Vic Remulla na pinaniniwalaang nasa Davao ang naturang senador.